kailangan ninyo magkaisa, pagkumbaba, pag-ibig ang iral ninyo. Kung kayo ay nagmumura, kung kayo nagtatampo, kung kayo ay nagagalit, nasaan ang puso ng Diyos sa inyo? Tinanggap niyo ba ang Diyos ay hindi? Kung kayo ay nagmumura, kayo ay nagdadamdam, saan ang Diyos? Hindi niyo alam, pinahiram lang ang lahat ng bagay ang Diyos sa inyo. Wala ang may-ari dito sa mundo kung hindi naglikha sa atin yung lahat. Dahil umiiral ang isip natin, akala natin at sino tayo dito sa lupa. Wala tayong pakialam sa buhay natin kung hindi umahawak ang naglikha sa atin lahat. Walang prominente may-ari dito. Iisa rin ang may-ari dito. Si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang may-ari. Pagsamantala lang, kunyari lang atin. Hindi totoo yun dahil lahat pinahiram lang sa atin. Dahil wala nang iba kung sino ay lalapitan natin kung hindi naglikha sa atin. Si Jesus Christ ang isang liwanag, ang siya ang nagbigay ng buhay sa atin, ang hininga natin, ang katawan natin. Dahil ang dala natin, isang espiritu natin, ang kaisipan natin, binaba tayo para masaya dito, hindi malungkot. Bumaba tayo, binaba tayo ng may kapal para tayo ay masaya, pagmahalan. Hindi magsiglutan, hindi makasarili dahil lahat yan ay mawawala din. Parang lahat ng anuman ang nakatira dito sa lupa ay mabubura din ang lahat. Dahil parang ang mga anak, dahil simula na ang pagbabago ng lahat. Dahil wala man sinuman sa inyong may-ari, diya katungtong kayo dito sa lupa. Kahit anuman, dala-dala ninyo lang ang inyong espiritu, walang katawan. Dahil mundo ninyo ay iba, binigyan kayo ng second chance, magkatawan tao para masaya, pwede nyo hawakan, pwede nyo bagay na kagustuhan ay mangyayari sa inyo. Kailangan magbago na kayo, huwag na kayo patumpik-tumpik ng ugali na hindi maganda. Dahil ang panahon ngayon, tignan ninyo sa ibang bansa, nandyan ang baha, nandyan ang giyera, nandyan, ugali niyo, di pa kayo magbago. Paano na mangyayari kung dumating sa Pilipinas yung ganyan? Sa ugali natin ay hindi maganda. Maganda bang nangyayari? Matatakot ba kayo? Hindi. Kung may nangyari sa iyong bansa, mangyayari sa Pilipinas, matatakot ba kayo? Hindi. Oo. Anong dapat natin gawin para maligtas tayo? Dahil ang pagbabago ninyo, sa pagmamahal ng bawat isa, yan ang Diyos ay nasa inyo. Dahil tandaan ninyo, wala man sino man pwede magusgas sa atin kung hindi ang kailangan ng Diyos ay pag-ibig ang dala-dala natin. Dahil siya ang kaligtasan patungo sa paraiso ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, ililigtas tayo. Pilipinas ay pinili. Kailangan natin magkumbaba ang bawat isa. Dapat kayong magsama-sama magtulungan. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong iiwan dahil bilang araw ang iniwan mo. Baka siya rin pala ang nakakatulong sa iyo. Kailangan magkakaisa na tayo lahat. Dahil ang mundo natin ay maluwang ang mundo natin. Dahil ang banal na espiritu gagamit sa mga leader, mga espiritu sa langit at bababa, lumuklok-lok sa mga tao ay siya ang magpapakilala kung sino man ang tinakda dito sa lupa. Dahil walang tao magsasabi kung hindi ang banal na espiritu, gagawa ng paraan, luluklok siya sa mga tao at siya ang magpatotoo sa kanya. Hindi yung sabi niyo, ako si ganito. Wala yan. Hintayin mo ang banal na espiritu, luluklok sa mga ibang tao, at ikaw ay inangat niya. Talagang ikaw ay totoo. Hindi ang tao lang magusik at magusga, at siya ang magpupuri sa iyo. Hindi ang banal na espiritu, luluklok sa mga tao. Doon siya magsasabi kung ikaw ay papasukan ng liwanag. Siya yun ang pipiliin ng lahat. Amen? Amen. Kung sino magtanong kayo. Magsalita kayo. Freedom, kalayaan, para katahimikan
ng puso at damdam natin para ay masaya. Pwede kayo magtanong kung gusto ninyo. Kung ayaw ninyo, ako na lang ang magtanong sa sarili ko, umili ako sa Kanya, at ako ang magsasabi sa iyo. Sabi ng Ama sa akin, sabihin mo sa kanila mga anak ko, anak tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos, binawa tayo ng Diyos. Wala pa mas mahigit sa Kanya ang tunay naghirang, hindi ang tao. Lahat pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Pamilya, kung may katawan ka, pamilya mo siya. Kung wala nang binawi ng katawan mo, hindi mo na siya pamilya, iba na mundo mo, balik ka na sa iyong espiritu. Walang pinagminti dito. Walang matapang, ang tunay na matapang, atupagin ang pamilya, alagaan mga anak, mga apo, pakainin. Ay, turuan ninyo ang makabutihan. Yan ang kayamanan para ng Diyos at ikaw ay isa. Amen. Walang matapangan, hindi tatagal sa mundo. Ang tunay matapang, sabi ko sa inyo, ang pamilya at tupagin. Kung tunay ka matapang, sinayang mo ang buhay mo, sinayang mo ang pamilya binigay sa iyo. Dahil mawawala ka pa, paano ang kinabukasan ng mga anak mo, ang mga apo mo, kung ikaw isang matapang, dahil ang matapang din kabangga mo. Ano, saan kayo pupulutin dalawa? Kung mapatay mo siya, ikaw ay makukulong. Kung napatay ka, siya makukulong, ikaw sa sementeryo. Kung mamalasing ka pa sa ospital at may kusas ka pa. May batas ng tao, may batas ng Diyos. Ang tunay na batas ng Diyos, ang dala-dala niya ay pag-ibig. Sino mga nagdamdam dito? Ang sabi ng Ama, mayroon ba o wala? Wala po, Ama. Dahil sa Kanya galing lahat ang mga salita. Sa Kanya lahat ang pinakinig sa atin. Kung tayo magdamdam, sabi ng Ama, huwag ka nang tumawag sa akin. Dahil ito aral at pinagawa ko sa iyo para magbago na ang bawat isa sa atin lahat. Dahil ang Diyos ay wala pag-ibig. Iniral ng Ama, oras na kayo ay gawain ito. Kailangan nakaready na kayo. Dahil noon pa nangyari hanggang ngayon, kailangan i-read. Huwag kayo pa importante. Ang importante yung binawa ng mensahe, hindi kayo. Dahil kayo rin humihilig sa Kanya. Kailangan natin magkumbaba kung ano man ang mensahe. Kung kayo ay naniniwala sa spiritual, sa banal na salita ng Diyos. Dahil habang wala pa, mayroon oras, sa kalating oras pagdarating na yun, dapat nakabis ng lahat, nakahanda. Dahil pag nagbaba ng mensahe, pabigla-bigla lang yan. Kung oras na di natin gagawin, kung may nangyari sa atin, saan kayo hihingi ngayon? Di ba, sasabihin nyo, patawad. Patawad. Dahil, paano kayo hihingi ng tawad kung sinabi na sa inyo, hindi nyo naman tinutupad ang inyong pinagawa sa inyo. Dahil ang mensahe mahalaga sa lahat. Maniwala o hindi. Wala akong pakialam. Basta binigay sa akin mensahe, binigay ko sa inyo. Bahala na kayo mag-isip. Basta importante, sinunod ko lang ang binigay sa akin ng Diyos. Amen. Kung wala sila, hindi ako pwede magsasalita sa inyo. Wala akong alam. No right ako. Lahat ang mga mensahe, binigay ko, ayaw ko malulumpok dahil ako ay isa naglilingkod sa Kanya, naglilingkod din ako sa inyo. Dapat respetuhin natin siya, magrespeto tayo bawat isa sa atin. Amen. Yun lang naman ang sasabi ng Ama.